Sa king, nga niya, hindi pwede. Kailangan isumon ka, ipatawag ka. So, kaya lang, this time, pag sinabi ng hari, pugod ulo yon, may katumbas, pugod ulo. At alam nyo ba, nanghingi siya ng intercession na magitan. Mag-pray kayo, mag-fasting kayo, sa ganitong araw, pupunta ako sa hari. And then, pagdating niya doon sa throne ng hari, may video. Andyan, sige, let's go. Ayan. Clippings lang naman yan. Ilagay mo nga sa gitna. Bisaya. From whence comes the purpose of a person's life? Coming by chance, a casting of the lot, or does a call of destiny beckon to each of us? Many have wondered about my little Hadassah and why a simple Jewish orphan was chosen to stand against the annihilation of her people. And yet the mystery of the girl most known as Esther begins not where one might think, but 500 years earlier, with a single act. It is not love. It's allowed me to see it. Disgrace. My lady, this is foolish. I go with or without you. There are too many rumors drifting through the palace, and not enough answers. Team of the Greeks and the Jews. Let me now speak of Nebuchadnezzar. Ask whose voice is louder. Here, read this, my lord. What do you for you? Who do you think had it? Looks so much like a father. No necklace. I wonder if... You sent for me, Your Highness. It appears you have misplaced our necklace. I wonder if that is all you have misplaced. Perhaps your majesty would like to send for one of the concubines. Forward. Jews. Who would mind Jews, of course. Prepare to die. Come. Do not play the traitor. Lies I stand in a crumbling house of lies. Remember before whom you plead. Plead for what? Who is the one who gathers dust? Answer you. By one. A storm has robbed the Phoenicians of a good part of their fleet. Carthage finds herself short in timber with which to complete our warships. Surely the fate of the empire does not hinge on money. Are you ready to furnish it then? No, not I, my lord. But I am aware of traitors within our borders that could. The Jews? They are not children. Nevertheless, the money may be raised by the confiscation of Jewish wealth and property. And the Jews will just hand it over without a fight? No, of course not. First, we must kill them all. Every last one of them. It is the only way to ensure they do not rise up and seek revenge. He speaks of women and children, my lord. Yes, women and children. I know. Upon you, Upon
Burning the keys. Life. My mind. Regent. The crown. I go as David did. Ayan na yung entrance, ano? Sa court of the king. Ayan. Ito yung chapter 7 ng Esther. Coming to the entrance on the gates of the king's court, without someone waking. One summons comes before the king. She does. Is protocol unbroken? Yes, protocol has been broken. Okay, tama na. Nandiyan na lang. Okay. Baka masyadong madala. So, paano ko siya i-explain? Simple lang, bakit ko pinapalabas sa inyo. May protocol sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi mo nga, protocol. Sa presidente, sa Malacanang ay may protocol din. Sa munisipyo may protocol. Kahit sa barangay may protocol. Hindi ka basta-basta dire-diretso lang. Di ba? Meron kang dadaanan. So, sa trono ng hari, may mga iba pang mga nakaupo. Napansin nyo? Maraming tao. Kaya yan ang dahilan sa mga King's Court, may tinatawag na joker, may mga nagpapatawa. Bakit? Kasi bawal ang nasa harapan ng hari na malungkot. Amen? Kaya dapat maging observant natin yan na yung puso natin galak na galak pagpapasok sa kaharian ng church. Kaya sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Dapat puso talaga hinihanda. Amen? Hindi yung wala lang. Okay, so please be informed na hindi tayo ganun ka-stricto dati. Alam niyo yun, hindi make pitch pastor. Pero, so, sa mga nakaraan na nakita ko, maraming nagtagal sa church, hindi lumalago kasi kulang sa discipline. Hindi lumalago. Kailangan talaga ng discipline. Amen? So, kanina talagang ako yung tao lang na nakakita. Pero, how much more si Lord nagkakaroon ng ganong conviction na nalalapastangan na natin yung presensya ng Panginoon. Let us respect the presence of God. So, sabihin mo nga, grasya lang. Diba? Grasya lang na tayo nakapapasok sa presensya ng Panginoon. Kaya pag naramdaman natin nandiyan ng Panginoon, grasya yan, hindi yan, pag sinabing grasya o pribilehiyo, hindi yan
Hindi mo binayaran yan. Binayaran niya ni Jesus. So nagkataon na ang worship ay linggo at dito tayo sa church niya. So maging observant natin na mula ngayon, pag worship, excited tayo sa worship. Amen? Kahit anong klase pa ng kanta yan, basta ang puso natin nagagalak sa Panginoon. Nakatono na, kung baga sa radyo, nakatono na. Amen? Sabi mo nga, itono natin. Amen? Itono mo. Amen? Kaya yung pag nakatono ka, kahit wala ka sa indak, di ba? Sa tempo, naiindak ka, di ba? Pero ang mahalaga doon, nakatuno yung puso mo eh. Kaya nagugulat ka na lang, naiiyak ka, di ba? May mga time na nagbababad tayo sa presensya ng Panginoon. Kasi tangible ang presence ni Lord. O ngayon, tinuturo ko ito, hindi dahil sa hindi mo alam, para ka akong nakakalimutan ng iba. Amen? O, isa pa sa call to worship, di ba? Yung, dapat, inform ba tayo na ang ating worship ay 9:30? 9:30 tayo nagsisimula, pero why people come not on time? So dapat, di ba, pag sa opisina, di ba? Opisina, anong oras ang pasok sa opisina? Alas 9, alas 10. So, ano ang observan? You come before time. Ibig sabihin, 8 o'clock ang pasok, 7:30, quarter pa lang, nadudong ka na. Or else, pagdating mo doon, late ka. Hindi pwede yun. Tanggal ka ng boss mo. But pwede sa church. Palagay nyo. Bakit kaya tangkap sa church yung late? Ano dahilan ng mga late? Sige nga. Bigyan nyo kami. Please explain. Bakit nalilate? Ang tao. Naging kasanayan, ano ba? O, pag sanay ka talagang mali. Kahit sa school, kahit sa meeting, kahit sa... Hindi priority, ano? Hindi talaga priority ang church. Parang pwede naman ako maliit doon eh. But sa office, hindi pwede maliit. O, di ba? Oh, first offense, second offense, di ba? O, tapos, sa office, sa trabaho, pwedeng kumabsent. Sa church, hindi pwede umabsent sa office. Pero sa church, pwede. Pwedeng mag-picnic pag Sunday. Pwedeng mag-outing. Pwedeng mag-Robinson. Pwede, di ba? At sa church, pwede. Pero sa office, hindi. Ano sa tingin niyo problema? Kultura, no? Naging kultura na ng mga tao. Mindsetting. Tama po ba ako? Anong oras pa pupunta si Chip sa trabaho? Pagka nagtatrabaho. Na hindi na siya nagtatrabaho. Alas 4. Chip, pag pupunta ka pa ng alas 5 sa pwesto, palit. Tinatawagan ka ng mga delivery. Late ka. I-deliver ko lang ito sa iba. O, si Jess na ngayon. Si Jess pa yung dumadating na alas 4? Ha? Matatawa si... Okay. Bakit kaya pwede sa church pero sa trabaho hindi? Sa business hindi. Di ba? Ano, mga kapatid ko, sabi ko kanina, mahal ko po kayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Pastor. Yung malate ka ng minsan, okay lang. Di ba? Kasi minsan lang eh, hindi naman lagi tanang buhay mo. Pero kung lagi-lagi, sabi mo nga, lagi-lagi na lang. Dinudugtungan mo kaya Joe eh. Ayusin natin, amen. Sa Panginoon ho tayo magkakaroon ng ng pananagutan. May kausap po ba si Pastor? Okay, kamustahin ko dito. Ba't mga bakante yung mga nandito? Ba't bakante? Sino absent dyan? Walang gusto mo upo. Okay. Dito na tayo ngayon. Well. Alisin na ito. Ito mag-start. Okay, so yun lang matter of discipline, palagay ko, okay lang na magtagal tayo sa Panginoon. Pero tumanda ka sa Panginoon na wala ka namang pinagkatandaan. Sorry. Baka hindi ka naturuan ng magulang mo. Ngayon ako ang magulang, siguro kailangan natin maglapat ng kaunting disiplina. Tama po ba ako? Amen. Amen ba? Amen. Amen? Amen.
Amen? Yung hindi mag-amen, di ako titigil. Amen ba? Amen? So pag kinakausap ka, di ba tinuturuan ka na, pag kinakausap ka, anak, sumagot ka. Amen? Ba't hindi, nakayuko kayo sa lupa, at saka sa simento, di ba? Kinakausap kayo. Amen? Yan. Kasagot ka, di ba? Yun. Mga bata, pag kinakausap, mangukupo po. Opo? Opo? Yan. Naintindihan mga bata? Yan, babait pala eh. So, kailangan ko natin siguro i-review. Pinakita ko to sa inyo, mahalaga kasi to. Maraming lumagura lang sa simbahan, mga bastos. Di ba kabastusan nyo? Sa cellphone ka habang nag-worship. May pinapagawa sila, may cellphone ka, may kachat ka, nag-games ka. Bastos. Mamaya, magpaulan ng apoy dyan. Baka madamay pa kami. Not in my kingdom. Not in my house. Amen? May tanong ako doon sa music kahapon. Tatanong ko sa inyo lahat. Ano yan? 2 Kings chapter 1. So verse 11 at the rest chapter. Sabi niya, ang hari, pinatawag yung lingkod ng Diyos, si Elisha. Nagpadala siya ng isang batalyon, 50 katao. Pwera pa yung kapitan ng kawal. Alam nyo, sabi niya, mahal na hari, sabi ng kapitan, pinatatawag po kayo ng hari, bilisan niyo po. Lingkod ng Diyos, sabi ni Elisha, yung propeta. Kung talagang lingkod ako ng Diyos, magpaulan kaya siya ng apoy at tupukin kayo. Umulan nga ng apoy at tinupok, namatay yung 50. At yung isang kapitan. At ang hari uli, nagpatawag uli. Sabi niya, okay na naman, next batch, 50. Sabi na naman ng Panginoon, ay sabi ng Bible, mahal na, lingkod ng Diyos. Sabi niya, pinatatawag ka po ng hari. Maaari ba ikang pumunta kayo, sumaban kayo. Sabi ng the same na scenario, sabi ng lingkod ng Diyos, kung tunay nga akong lingkod ng Diyos, sana umulan ng apoy at mamatay kayo. Namatay ang 50 nung una, o 51. 51 ulit ito, namatay pati kawan. Naalala niyo yung kwento na yan? Hanggang sa ikatlo. Pagdating ko sa ikatlong batalyon, sabi niya, mahal na lingkod ng Diyos. Nabalitaan ko po yung nangyari sa unang sinugo ng hari. Namatay lahat, pati yung ikalawa namatay lahat. 102 ang namatay. Huwag niyo po pabayaan, mamatay po ako. Ano ang teksto? Ang ibig sabihin ng teksto na ito. Actually, walang nakasagot sa music kahapon ng tama eh. Wala talaga. Pero sabi ko, simple lang ang ibig sabihin nun eh. May kausap pa si Pastor? O sige, yung hindi kasama sa music, pwede sumagot. Palagay nyo, ano kaya ibig sabihin ng talata na yan? Ba't nalagay sa Bible yan? Sa oras na tawagin sa paunlakan mo ang tao. Paunlakan. Okay. Wrong. Mali. Sino pa sasagot? Simple lang yan eh. Hindi yan malalim. Babaw lang. Pakumbaba. Actually, totoo. Yan yung background. Tumanggunin siya sa ibang propeta, si Beelzebub. Kaya nagalit yan yung Diyos eh. No. Pero hindi yan yung emphasis. Ano ibig sabihin? Bakit nasa Bible yun? Ha? Hindi tama puso? Ano, Teres? Walang galang. Oh, malapit na. Malapit ka na. Yon. Walang manners, walang respeto, walang paggalang sa lingkod ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Wala nang ibang ibig sabihin. Pwede na, hindi mo pa kailang padalhan ang lingkod ng Diyos ng isang batalyon. Pupunta naman eh. Galang, respeto. O pangalawa, una,
Si Lord, naglagay din ng hari. Pero si Lord, naglagay din ng mouthpiece, yung tagapagsalita, yung lingkod ng Diyos. So, ang ibig sabihin nun, mas mataas tong lingkod ng Diyos. Amen. Makikiusap ka. Sir, makiusap po, pwede ho ba kayong ma-invite sa hapunan o kaya sa... Wala eh, walang banners. Nagkuha pa ng batalyon. Amen? Amen. Amen? Amen. Sabi mo nga, respect. Respect. Dapat mabuo sa atin yung God-fearing attitude. Wala naman si pastor, pwede na ako magloko rito. Wala naman si pastor, pwede naman ako magsinungaling. Okay, wala ako dito, pero si Lord nandito. Okay, wala ako doon sa bahay niyo, pero si Lord nandoon. Nandoon yung presensya ni Lord. Amen. Behave. Kasi all the time, sabi nga, God is watching us, not a distance, near you distance. Kung saan ka nandoon. Amen? Yan yung tunay na respect. Simple lang. Hindi na natin kailangan palalimin. Yan yung karampatang pagsamba. Kahit saan ka naroon, pwede ka magsumambay. Kahit nagdadrive, kahit naglalaba. Kasi yun ang kagandahan sa presensya ng Panginoon. Pag umawit ka ng ganyan, nararamdaman mo na. Nararamdaman mo yung presence. Eh lalo dito. Pero wala ka maramdaman kasi physically present pero mentally absent. Naglalaro ka nga eh. How dare you? Sa loob ng church, sa bahay ng Panginoon, maglalaro ka. Pinalagpas ka ng una, ikalawa, ikatlo. Time will come, baka mag-slide ka lang dyan, mamatay ka. Magkasakit ka. Saka katatawag sa mga. Kaya yung mga hindi pumapasok sa prayer, magdadating yung panahon na yan. Magkukumahaw, papasukin nyo kami. Wala, sarado na ho, arko, sabi ni Noel. Sarado na arko. Kaya, minsan, ang Pilipino, pag pinipigil, doon lang nagigigil. Di ba? Pag pinipigil na eh. Pero parang ang laya eh. Parang ang luwag. Parang, pero meron ng mali. Amen? Kasi, sabi nila, kala ko ba hinihingi yung presensya? Eh, ba't hindi naman kayo nakapokus? Naglalaro yung iba sa inyo. Iba, naka ano eh. Di ba? Wala dito yung isip. Amen? 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 Amen. So, manners. Bahala kayo manners. Nasaan sa bahay, simple lang naman yung manners namin. Dati, pinipilit ko yun. Sabi-sabi tayo kakain. Pwede naman. Noong una. Nung malalaki na, hindi na pwede kasi may kanya-kanya na. O, isang manners din, pagkakain. Eh, ano tawag doon? Kakain lahat yung tawag doon. Sabay-sabay. Pangalawa ay, ano ba yung mga manners sa bahay? Magmamano, di ba? Magmamano pag may matatanda. Hindi lang dadaan-daanan. Pinandidilatan pa. Amen. Hello. Amen. Kaya pag nakakita kayo ng may matatanda dito sa church, amen? Amen? Amen. So, meron naman talagang practice na sa noon pa ba? Kaya lang, alam ko naman ang mga Pilipino magagalang. Kaya lang nagtatagal, parang nahahawa tayo sa ano eh, parang casual sa atin yung mga ginagawa natin. Wala namang hindi talaga respect eh. Nagmamadali lang. Kaya minsan, ayun, nakarating doon, hindi nakita. May mga hati ang focus. Kultura ng sanlibutan, walang pakundangan sa mga, di ba? Kultura ni Satanas, ganyan eh. Walang pakundangan sa matatanda. Nakikita ko sa Facebook, ang bira matanda, tatay niya, natamad na magpakain ba? Kumuha ng isang takot na sinampal sa tatay niya, bibigyan pagkain na parang pagkain ng aso. Nakita niyo yun? Di ba? Sinupalpal. Manners ng sanlibutan, manners ng demonyo yung nadadala natin. Amen? Kami nun, pag sinabi ng tatay, shh, dito lang. Sa totoo lang, ako pinakamalikot sa bahay. Ako pinakasutil, ako yung pinakapilyo. Pero natutunan ko, sanlibutan ang nag-i-instruct sa atin. Pero dapat meron manners ang loob ng bahay para yun ang magiging order. O pag ano pang manners sa bahay? At least, kilala ko yung mga pumapasok sa bahay. May time na dumadating yung mga self-group ni Joy, mga kaibigan, kung sino-sino mga pumapasok sa bahay, may kausap si Ate Amy. Pero all of this ating paggabi na, alam ko yung sa tao lang sa bahay, kami lang. Dalawa yung anak ko, ang isa sa Manila, tatlo lang kami sa taas. May tao sa baba, tatlo din, anim lang kami. Kaya pag may ibang tao doon, alam na. Nagagets nyo? Amen. Ba't nandito ka? Sino ka?
Dito sa bahay, to church, ano? Kunti lang tayo. Kilala natin lahat. Amen? Pag may bago, kilala mo. Bagong mukha. Okay? May bago ba rito? Bago lang damit, bago lang suot, o bagong kilay. Di ba? At least kilala natin. Nababati natin yung mga, nabibigyan natin ng good manners yung ating sarili. Kasi, sino? Kaya alam natin yung absent, alam natin yung wala dito. Bilang tayo. Amen? Amen. Amen? Amen. So, yun yung dapat maging kultura ng church. Kultura din. Ang pastor ninyo, kahit saan ako nakarating, alam nila yan. Alam ng mga pastor, alam ng mga nakasama ko kung paano ako magbigay respeto, magbigay ng bitagan sa mga matatatanda, sa mga hindi kakilala, sa mga kakilala. At yun ang dapat maging tularan ninyo. Tularan nyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo, sabi ni Pablo. Amen? Follow me as I follow Christ. Amen. May manners na ba? May manners na. Wala na lang sa cellphone. So, next time, sorry, didiscount ko. Ayan, kaya gagawin ko na lang muna siguro. Yun, gagawin natin talaga. Yung mga Bible verse, doon na natin sulat. Para wala muna kayong cellphone. Wala nag-i-scroll. Akala ko Bible ginagawa. Basketball, Facebook, at sino-sino pa. Kaya ang isip wala dito talaga. Amen? Amen? So dito tayo, para tumawag tayo sa Panginoon. Kaawaan tayo ni Lord. Kinawaan ka na, nakapasok ka na eh. Noong unang panahon, may telon na namamagitan parang ganyan. Hindi pwede pumasok dito. Ito yung Holy of Holies, ang tawag doon. Inner court. Yan. First, ang tawag doon, Holy Place. Most Holy Place. Yan. Nahahati. Yung labas, outer court. Yung outer court, may tinatawag na basin. Doon sa labas, pinapatay yung mga dalang handog. So, lahat ng Israel doon lang sa basin. Pero kung gusto mo ng worship, makaranas ka ng presensya ng Panginoon, ang nakakapasok lang sa loob ng outer court, ay inner court, yung tinatawag na priests and Levites. So, dito sa holy place, most holy place, ang tawag dito ay most holy place. Ang nakapapasok lang dito ay high priest, yung pinakapunong saserdote. Tapos, kailan? Once in a year. Saan ngayon yung sasamba? Sa labas. Sa labas lahat. Ano, pastor, ang ibig sa kahulugan ng tabernakulo sa Lumang Tipan? Ang tabernakulo sa Lumang Tipan, larawan ng tabernakulo sa langit. Doon siya hinulba. Kaya pinagawa niya kay Moses, ano lang yun, tent. Dala-dala nila yun. As long as na sila'y naglalakbay, dala-dala nila yun, naka-tent lang. Pero may hati sa gitna. At nung dumating na sila sa lupaing pangako, wala ng tent, adobe na, semento na, at kung magandang nara na o ano bang mga akasya na ginawa ng templo, napakaganda, fixed na siya, hindi na siya movable. Yun pa rin ang division. May inner court, ay may holy place, most holy place. Doon sa labas, may basin. Yan. So, may dalawang basin doon, hugasan ng kamay, paglilinis ng panghandog, tapos papasok lang dito mga Levites. Kaya hindi ka wala kang karanasan sa presensya ng Diyos. Nangyari yan sa panahon ni Solomon na nag-worship sila. First time nilang mag-worship, na bumaba ang presensya ng panahon kasi inihandog ang templo. Nagagets siya? So, nakaranas sila ng iba't ibang mga extraordinary miracles kasi nga, ang totoong worship, first time, ay wala pang bahid kasalanan. Ano daw? Wala pang bahid kasalanan ang sinuman. Pangalawa, bakit bumaba ang presensya ng Panginoon? Ito yung point na pumapasok ang mga sacerdote dito sa holy place, hindi sila makagalaw, wala silang makita na puno ng usok, ng gloria ng Diyos, ang buong templo, sabi ng Biblia. So, anong dahilan bakit bumaba o binabaan ng presensya ng Diyos ang templo? Ang una sabi ko, wala pang bahid kasalanan sa templo. Pangalawa, yung templo nito, sukat sa templo sa langit. Yan. Pangatlo, lahat ng hiningi na numero, sukat, ng hamba, pinto, poste, sinunod ni Haring Solomon at ng mga manggagawa. Yan ang dahilan na puspos sila
ng presensya ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Lahat ng, actually, pati yung mga tumatayo, pati ang mga Levita, pati yung mga sacerdote, may mga requirements. Ang mga Levites doon, magagandang lalaki. Yan. Matatangos ang, bawal ang pango, bawal ang sarap, bawal ang ang mukha. Basahin niyo ang Levites, ang Leviticus. May requirements ang maglilingkod sa Panginoon. Bago ka maglingkod, 3 years ka muna magti-training. Yan. At the age of 30, doon ka palang papasok. Mula yung 15 to 30 years old, magti-training ka lang, magdi-discipleship ka lang. Tagal pero yun yung requirements. At yun ang maganda. Kaya bumaba, presence ni Lord, nasunod nila lahat. Sinunod nila ang requirements. Ano ibig sabihin dito, Pastor? Pag nasunod natin yung requirements ng langit, ng Panginoon, kung nire-require niya sa atin, gagaan yung paglilingkod mo. Magiging maayos yung pagsamba mo sa Panginoon, walang balakid. Ang ikatlo, ibubuhos at ipararanas ng Diyos ang kanyang presensya at kanyang pagpapala. Psalms 133 verse 1 to 3. Sabi niya, behold how good it is when brethren dwell together in unity. Sabi mo, dwell together. One more time, dwell together. Alam niyo ba yung dwell together? Nakakapag-dwell lang tayo na together kasi nagkasundo tayo. Kailanman ang hindi magkasundo, hindi magdi-dwell together. Tingnan nyo sabi ni Amos, pwedeng maglakad ng sabay ang dalawang tao pag sila'y nagkasundo. Pag hindi sila magkakasabay. Nagigets yun? Sasabihin ko sa inyo, Kuyangke, punta tayo sa Jollibee. Ano oras, Pastor? Alas 5. Ang gulat, alas 5. Alas 5 ng hapon. Siguro alas 4 pa lang. Kuyangke, nandun na. Nagulat ako. Ba't Kuyangke, wala ka rito? Saan ka ba? Andito ako sa McDo. Hindi malapit sa amin Sabi ko Jollibee Nagigets yun? Sabi ni Kuya Tony, paborito ko Jollibee, gusto ko Jollibee. Di ba? Ano yung ibig sabihin nun? Kailan magkasundo yung requirements? Amen? Kaya dito nagkakasundo. Tanong ko lang, may kasundo ba tayo? Sino kasundo mo? Lahat ba kasundo? Tama yan. Dapat yan lahat kasundo. Sa bahay pa lang kasundo na. Amen? Amen? The word kasundo means sundo at prefix words na ka. Kasundo. Kaya walang sundo pag walang sama. So the word ka sama sa sundo. Kasundo. Tama? Tama? Amen? O sino dito nakikipagkasundo? Na tuwing linggo, magkikita na tayo dito. Amen? Tuwing linggo, alas 9 ang service natin. Ay, wala nang sumagot. Sabi ko, inakausap ko po kayo. Kasi sabi ko, pwede ba ayusin natin? Hindi ko man maisermon yung sermon ko, pero dito man lang maiitama na natin. Amen? Pumapayag po ba kayo ng alas 9 ang service o 9:30? Maganda nga, mas maganda yung service, mas maaga. Malamig ang panahon para pagdating ng kain at uwi na tayo. Di ba? Hello? Okay. Nakikipagkasundo po ba kayo na alas 9 ng umaga simula natin? Para pagdating ng alas 11 tapos na tayo. Yung gustong maglakad, may lakarin, mag-Jollibee, mag-McDo, sama niyo si Kuya Tony at si Kuya George. Pwede pa. Di ba? Ang nakakalungkot, late ka nang dumating, nagmamadali ka pa. Ang tamaan ay bato-bato sa langit, ang tamaan ay sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago na tayo. Amen? Yung nakakalungkot, yung huli nang dumating, yan parang mamadaling umalis. Parang wala bang kakwenta-kwenta kausap ito si Juan? Ito, bakit? Layo ng pinanggalingan namin Pagdating dito, high lang, tapos alis na. Di ba, wala nga. Dapat may sense of humor tayo. Sila, may sense of humor sila. Dito natin siya nang-worship. At ang quality time natin binibigay natin kay Lord, so worship. Kasundo ko po ba kayo? Pakitaas po ng kamay na nakikipagkasundo, alas 9 po ang worship natin.
So, ano po ibig sabihin niyan? Thank you, palakpakan natin ang Panginoon. Ano po ibig sabihin niyan? Na mula ngayon, yan, dadating ka sa church ng alas 8 ng umaga, o mas maaga pa, o alas 8:30 bago mag alas 9. Hindi yung alas 9 ang service, alas 9 ka dadating. Amen. Sabi mo nga, mula ngayon. Ang kulit ni Pastor. Okay. Okay lang. Okay. Kaya, hindi, talagang ganon. Sa umpisa, practice, di ba? Pero pagka lagi nagpa-practice, perfect din natin yan. Amen? Sabihin na natin, nagkulang tayo ng mga nakaraan. O sige, simula tayo ulit ng panibago. Hindi masama yun. Magsimula ulit tayo ng panibago. At least tama na. Amen? At least nagsimula na tayo na itama na natin. Kasi hindi buo yung worship mo dahil nga doon. Okay, nakikipagkasundo ba kayo na lahat ng ating ginagawa dito sa worship ay pakikisamahan, pakikitumuhan natin at magkakaroon tayo ng unity. Nakikipagkasundo ba kayo? Amen. Sa worship, kakanta ka, kung ikaw ay sasayaw, makakasayaw. Amen? Kahit ano lang. Okay. Di ba? Di ba? Walang pakialaman, nakikipagkasundo kayo? Amen. Kahit maggugulong ka lang, huwag mo lang usaktan. Kahit magtututukan ka dyan, wala akong pakialam. Basta alam mo, no, worship yan para sa Panginoon. Amen. Wag lang. Okay, so ibig sabihin, yung ibang bagay na hindi ko na kailang banggitin, wag na nating pastusin ang Panginoon. Habang nandito tayo, wala isip natin, nagsiselfone tayo, o ano mga nasa isip natin. Amen? Ngayon, hindi mo feel, pwede ka namang lumabas. Doon ka muna sa labas para ma-feel mo. Ma-feel mo yung init. Baka kailangan lang mag-CR, kailangan lang time out, okay naman yun. Amen? Kailangan, unanto ka, may coffee tayo sa likod, dyan sa gilid, magkape ka muna para pagpainit, para sumigla. Okay lang din yun. Kasi kaysa sa nakita kitang tulog. Baka malaglag ka. Kasalanan namin. Amen? Sino po nakikipagkasundo? Yeah. Okay, paghuli na to. Nakikipagkasundo kayo kay Pastor, yung mga anak nyo, paalalahanan nyo yung, anak, ito yung dapat natin ginagawa sa church. Pag dating dito sa church, mag-worship tayo. Amen. Ikaw, usap po si Pastor. Amen. Magtataas ka ng kamay, ha? Kakanta tayo, sama ka lang. So at least alam nila, sinasaway natin sila kapag, ewan ko ba, ang mga bata gustong-gusto maglaro talaga dito. May mga bata yun di ba? Di ba? Di ba? O kanina, nakita ko, pasensya na Ate Tess. Pagdating pa lang, naghihiyaw na yung apo niya. Talagang, ewan ko, siguro, feel na rito maghihiyaw at saka talagang masaya dito sa church lalo na yan. Di ba? Feel na nila. Okay lang yun kasi bata nga yan. Pero ang hindi okay, pinapabayaan na natin na gano'n. Ituro natin, huwag ganito. Sabi mo nga, didisiplinahin ko na. Kasi ang nangyari, hindi mo na, okay, nag-worship kami. Hindi kami nakapokus. Natitingin kami dun sa anak nyo na istorbo. Nag-iiba yung atmosphere natin. Amen? Amen? Kaya gusto nilang kumain, bigyan mo na ng pagkain, bigyan mo na ng candy, o bigyan mo na ng, para hindi na tayo ni-istorbo pag nag-worship. Sino dito gusto mo nag-worship ka, walang nangangalabit sa'yo? yung iyak na Tapos kalabit sa'yo, paying candy, paying, babalik ang luha. Kaya nawawala yung espiritu. Amen? Amen? Sino dito hindi galit kay Pastor? Sige po, okay lang na magalit kasi siguro nasaktan ko yung iba, pero kailangan ko itama. Mananagot po ako sa Panginoon. Amen? Okay, pagkatapos na ng service, sige, maglaro na kayo na maglaro, magsigaw kayo dyan. Wala na akong pakialam. At least nagawa na natin yung para sa Panginoon. Yan yung karampatang pagsamba. Palampakan natin ang Panginoon. Okay, bago po tayo magtapos, ay nabanggit ko na yung karampatang pagsamba. Order sa worship protocol. Kailangan maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Amen? 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 Amen?
So, pamilya rin mga bata sa ginagawa natin sa worship. Pero pagkatapos, pwede naman sila maglaro all the time. Maghapon na kayo magugulong dyan. Sige. At least naka-worship na tayo. Amen? Nasaan ang mga anak ko? Andiyan ba? Sila po. Andiyan. Okay, ito, kompleto. Dito sa sunod na linya. Kompleto. Yung chip. Present. Dito sa sunod na linya, nanay po rin, nag-iisa ka po. Tatay Pepe, nandiyan. Wala yung mga kasama. Yun. Yung kasunod na linya. Oh, doon may kulang. Saan ang mami babes nyo? Ha? May lakad. Matagal-tagal yun, palakad lang. Si Joel. Sino yun? Anak. Dati. Sino pa yung wala dyan? Si Ian. Si Mary. Nandiyan mo si Mary? Wala rin. Nagche-check na attendance si Lord. Dito sa likod. Kompleto ba dyan yung mga makapugay? Mga pogi dyan? Ha? Si Tasha, saan? Oh. Yan. Nagche-check na attendance si Lord, ha? Yambaw. Kompleto ba yung Yambaw? Auntie Bel. Kuya Ke. Sino ba bang absent dyan? Si Ate Betty, wala. Si Big. Si Big tsaka si Ann, wala. Ano? Matema ka. Ha? Big taping. Okay. Nanay. At least nandito si nanay. Ano? Hindi ka doon si nanay kagabi nung nawala ng kuryente. Ano? Buti na lang. Praise God. Buti na lang, naturuan ko. Ayan. Walang kuryente, ano? Tsaka matagal. Buti na lang si Lord nandiyan. Binigyan ka ng wisdom. Amen. So, kumpleto. Kuya Edwin, Kuya Ate Tess. Sino wala? Si Eva. Andiyan si Eva? Ayun. Si Aaron lang wala. Kasi, okay. Dito. Hindi ko alam kung sino yung mga nandito. Sige, alam. Sanay na ako wala rito. Sige, alam. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, sa bawat sandali, tandaan nyo to, as long as nandito ako sa church, protektado tayo ng presensya ng Panginoon. Inaalagaan kayo sa Word of God, inaalagaan kayo sa paglago, walang makapapasok na mga masasamang elemento sa buhay natin, as long as nasa covered ka ng simbahan at ng presensya ng Panginoon. Napapailalim ka eh. Amen? Napapailalim ka. Ipinapanalangin namin kayo isa-isa. Amen? Pero kung wala ka na sa ilalim ng poder ng parang sa pastor, parang sa bahay din. Nag-asawa na si Onyx, wala na siya sa poder ng tatay niya. Kaya nasa sa kanya na yung protection niya, kung paano niya protection ng sarili niya. Kaya dapat, directly, meron ka rin connection sa Panginoon, Onyx. Kasi kung wala ka ng protection na nanggagaling sa tatay mo, kasi ang umbrella mo, bukod na. Nag-asawa ka na eh. Amen? Yung kinikwento ni Pastor Reggie, yung anak ng pastor, ay may bisyo. Wala siyang ginawa kundi mabisyo, mabarkada, mahilig sa party goers. Sa araw, nananalangin yung tatay niya kasi wala na siyang nanay noon. Ingatan niyo yung anak ko na huwag magkasakit ng AIDS kasi kung kani-kanino nakikipag-partner, sino kasama, sabi niya. Anak pa naman siya ng pastor. Hanggang sa isang araw, ay may nagseryoso, nagkaasawa. To make the long story short, hindi nagkasakit yung anak niya nung panahon na siya ay nasa poder ng tatay niya. Pero nung nag-asawa siya at nagtino, nagkaroon siya ng AIDS. Ang tanong ng pastor, Lord, pinahintulutan niyo yung anak ko na magkaroon ng AIDS kung kailan nagtino na siya. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, anak,
habang siya ay nasa poder mo, nasa ilalim mo siya ng umbrella mo, ng iyong proteksyon. Pinapanalangin mo siya, ng proteksyonan mo siya. Pero nung nag-asawa na siya, nasa ilalim na siya ng umbrella ng kanyang asawa. Kaya siya ay nakapasok na. Nagigets yun? Sa oras na tumalikod tayo sa Panginoon, wala na tayo sa protection. Wala nang activation ng God's protection sa buhay niya. Ganun yun. Kaya pag nag-aasawa, may sarili ka na, see to it na directly meron ka rin protection sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya yung humihiwalay, delikado yan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi na ako magtatanong. Nung bago-bago po ang church, nagkaroon kami ng problema ni Bishop. Kasi po ang mga kausap namin na kasama namin dito noon, mga elder, ay napakabait na tao. Napakabait na tao. Kilala ni Chip yun, kaibigan natin, kumpare. Pero later on, naging palalo siya. Naging palalo. Sabi mo nga palalo. At sorry to say, nakinuha na siya ni Lord. Tandaan niyo po ito, maagang kinukuha ni Lord ng mga palalo. Lahat ng mga sumuway, matigas ang ulo, kinalaban ng pastor, lahat yan, 6 feet below the ground na sila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, warning. Binibigyan ko kayo ng warning. Dahil doon, nabibigyan niya ako ng nag-i-inject siya sa akin ng mga maghiwalay tayo, pastor. Yan. Tapos, naalala ko noon, na-open si Bishop dahil pag nananalangin kami, mas malakas ang panalangin namin sa mga taga-kalumpit. So sabi, nangingibabaw pa, talagang na-challenge mga taga-kalumpit. Abay, umabot pa sa panahon na nagbigay siya ng relo, gusto niya, lahat ng pastor doon magbigay ng relo. Di ba palalo? Kung ikaw lang kinakausap nila, huwag mo idadamay. Huwag mo idadamay yung iba. Kaya parang nagmalaki. Hanggang sa, umabot na sa talagang, sabi ni Bishop, Pastor Raymond, sa tingin ko, kailangan na kayong humiwalay. 2002, 2003, Chip. O 2004. Bagong galing tayo sa Baguio nun eh. Mga 1997 na yan. So, sabi ni Bishop, kumbaga sa bata, baka mapilipit lang yung kamay mo. Akay namin, pero pinipilit mo yung gusto mo, kaysa mapilipit pa yung kamay mo, pababayaan na kita. So, binibigyan kami ng laya ni Bishop na mag-independent. Tuon pa. So, nung nakabanggit ni Bishop yun, ang ina-expect ng demonyo, mag-agree ako. Nagigis niya? Di ba, pag bata, tapos pinapalaya ka ng tatay, o sige, dependent ka na, maghiwalay ka na ng bahay. Bahala ka na doon. Diba, ang bata, tuwan-tuwa, lalo sa Amerika, mga kabataan doon, 16 years old, liberated na sila. Hiwalay na sila. Nakadorm na sila, nag-aaral sila doon, hindi sila umuwi sa bahay nila. Tuwan-tuwa sila. Pero ako po nung time na yun, iba yung naramdaman ko. Yeah, guys, yun? Sino dito natutuwa kayo pag pinapalaya kayo, may camping kayo, may camp, may ganito, ganyan. Ay, doon ako matutulog sa kaganito. Tuwan-tuwa ka. Pero ako nung time na yun, hindi ako natutuwa. Nag-iiyak po ako kay Bishop. Sabi ko kay Bishop, natandaan ko yun. Sabi ko, Bishop. Ano sabi ni Bishop? Kaysa mapilipit pa yung kamay mo, pababayaan na kita. Parang maganda naman ang pagkakasabi ni Bishop ng gano'n. Pero hindi ko siya natanggap. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, Bishop, nag-iyak po ako sa harap ng Bishop. Kung bibitawan niyo po kami, magre-resign po ako bilang pastor sa church na to, sa Hagunin. At seryoso ho ako, kung talagang bibitawan ako, magre-resign na lang ako. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako bakit? Ang iba gustong-gusto mag-independent. Marami nag-independent. Si Pastor Manny nag-independent. Nawala din. Bumalik din sa atin yung asawa. Namatay na nga. Inog ko yun. Marami nag-independent. Yung mga nag-independent din, wala na lahat. Gusto rin bumalik kayo. Ito, tanong. Ang dahilan, independent spirit makes you disconnected. Ang independenting kaisipan, ang naghihiwalay sa iyo sa Diyos.
Kaya walang nagiging successful sa mga nag-independent. Okay? Pangalawa, kaya hindi ho ako pumayag. Once a rebel, yan ang pangalawa, is forever a rebel. Alam nyo ba yan? Pag natatakang ka na ng pagiging rebelde, kahit kailan rebelde ka na. Malagay ka sa patag, malagay ka sa bundok, rebelde ka na. Sino ang pinagpapala? Yung civilian, yung mamamayan ng Pilipinas. Ang mga rebelde, hinahanting, pinapatay. At nagtatago sa bundok. Kaya sabi mo, once a rebel, is forever a rebel. May tatak ka na. Si Cain, kahit saan siya magpunta, may tatak, tinatakan siya eh. Rebelde. Mamamatay tao. Walang blessing. Sino yung may ayuda? Yung mamamayan. Nagkaroon ng pandemic, sino may ayuda? Sino may ayuda? Sino nakatanggap ng ayuda ngayon? May ayuda ngayon eh. Yan. Noong nakaraan, nag-a-announce ako. So, may ayuda. So, ibig sabihin, yung mga mamamayan, yun ang pinoproteksyonan ng gobyerno, yun ang iniingatan. Kaya, ang mga rebelde, kahit kailan wala, manghihingi ka ng kaperanggot. Nagugutom. So, ano dahilan? Pastor, sabi ko, Bishop, pag ako'y pinawalan nyo, magre-resign na nga. Kasi alam ko nga, pag nag-rebelde ka na, forever rebelde ka. Tatak mo na yun. At ang rebelde, hindi makakapasok sa langit. Sabi ng Bible yun. Sabi ng Bible yun. Rebellion makes you disconnected. Rebellion makes you and go to hell. Amen? Maraming ganyan kaisipan, rebelde ang mga rebelde sa tatay, rebelde sa rebelde. Hindi nyo alam, napapahamak siya. Ngayon, dinidiretso ko sa inyo, ang church ng Panginoon ay kinonekta ka. Sabi mo nga, dinugtong tayo. At nung makonekta ka at nadugtong ka na, hindi ka na kailangan umalis. Di ba? Pinaghirapan to ng Panginoon. Tinubos tayo ng Panginoon. Ngayon, conclusion natin. Sa conclusion. Pagkatapos dito tayo kukuha ng mga patotoo, may take away. At alam ko, meron pa tayo pa, di ba? Meron pa tayong mga offering. Yan, okay. So, conclusion lang babanggitin ko rito. Sino na bless? Amen. Sino tinuruan ka ng Panginoon ngayon? Amen. Sino na dito ang magbabago na? Amen. Amen. Yan. Ang title talaga dapat na ituturo ko, sa linggo ko ituturo. Okay lang po ba? Amen. The beauty of one body. The beauty of one body. Ang ganda ng masilayan mo ang isang katawan. Amen? Nakakita na ba kayo ng isang katawan, dalawang ulo, o kaya, kailan lang, may nakita ako ngayon sa Facebook. Dalawa ulo, isa katawan, pinakasalan. Oo, pinakasalan siya. Kaya dalawang tao, pinakasalan ng mama na yun. Pero hindi pala maganda. Hindi maganda yung dalawa ulo. Di ba? Namatay. Okay. The beauty of one body. Ang ganda nito, children in one family. Yan. Children of one family, one father. Isama natin. Yan. Yan ang number one. Number two, disciples in one school. Disipulo tayo sa nag-iisang eskwelahan. Ang tawag dito, one teacher. Yan. Yan ang subpoint. Number three, ganda nito sa Sunday, pag-usapan natin. Dadating ko ba kayo sa Sunday? Malapit na tayong kakain. Ito. Sheep in one flock. Tupa tayo sa isang kawan. Sabi mo nga, tupa. Hindi tupak. Yung topak ay hindi maganda yun. Amen? Sino dito topak eh? Hindi. Sheep in one flock. Ang tawag natin doon, one shepherd. We have one shepherd. May isa tayong pastor lang huli, bago ang pinakahuli. Members of one body.
miyembro tayo ng isang katawan. Ang tawag natin doon, one head and one Lord. And number 5, and last, one stone in one building. Isa kang bato na nilagay sa isang gusali. Amen. Nakakakita kayo ng gusali na walang bato? Marupok yun. Pero dito sa gusali natin, may bato, may bakal, at kung ano-ano pa, isa kang stone, isa kang bato sa nabuong gusaling ito. Sino naniniwala, kinoconsider ka ni Lord na isa kang bato sa isang gusaling ito? Pero hindi ka isa lang dahil ako din, ikaw din, tayong lahat ay mga stone, mga precious stone na iniligay sa gusaling ito para mabuo ang magandang pundasyon. Kaya ang tawag dyan, one foundation in one building. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you. Salamat po, Panginoon, sa pagtutuwid. Salamat po sa pagsisiyasat nyo ng aming mga puso. Salamat. Binigyan mo kami ng napakagandang puso para matanggap yung mga salita mo na magaan. Tulungan mo kami na magbago araw-araw. Tulungan mo kami na maituwid, lalo-lalo na, Panginoon, yung panahon na ito, ang tao ay naghahanap ng magandang pakikinggan, pero hindi naman magtutulak sa buhay na may kabanalan. Tulungan niyo po ang iyong lingkod na habang tumatagal ay lalong humahaba ang pasensya. Katulad, Panginoon, maging si Moses, siya ang pinakamaamong leader, Panginoon, pero isang araw ay nagalit din. At dahilan na hindi siya makapasok sa lupaing pangako. Tulungan mo kami na kaming nagpapaalala ay huwag ding mahulog sa bitag at kamay ng kaaway. Tulungan mo kami na lagi kaming maging mahabagin, lagi kami, Panginoon, na magpaalala sa bawat isa din na habang kami nagpapatuloy sa paglalakbay, hindi kami maghihinawa. Patuloy namin dinadalangin ang mga kapatid namin na wala rito. Bless mo po ang bawat isa. Tulungan natin. Kawakan ang kamay ng kapatid natin. Sige, mag-pray tayo para sa kanila. Sa lahat ng mga absent ngayon, Panginoon, sa lahat ng mga wala sa upuan ito, abutin niyo po sila sa pinakamatinding pangailangan nila. Sino man yan nandito ngayon, Panginoon, may mga pasanin, may mga dalahin, may mga kabigatan sa pangalan ni Jesus. Iniaabot namin sa iyo, Panginoon. Palayasin niyo ang mga masasamang kaisipan, mga masasamang espiritu, masasamang pakiramdam na naghahatid sa amin sa maling pananampalataya, Panginoon, at maling damdamin. Tuluyan mo kaming tukuyin, Panginoon, upang patuloy naming mapaglingkuran ka ng tama. Salamat po sa mga magagandang pusong itinutuwid. Salamat po, Panginoon, sa mahabagin. Salamat po, Panginoon, sa pusong malinis na binibigay mo sa amin ngayon. Wala kaming ibang hangarin kundi ang makilala ka pa ng lubusan hanggang sa muli mong pagparito. Dinadalain ko, Panginoon, the divine protection of heaven shall be activated in the name of Jesus. I pray that the divine anointing of the prosperity and in grace shall come to you in the name of Jesus. Hallelujah. Out and in sa bahay, sambahan at sa bahay namin, Panginoon, we are activated, protected, Panginoon, sa presensya mo. I pray for divine protection. I-bless mo ang kalititan ng bataan, bata, hanggang sa pinakamatanda sa lugar na ito, Panginoon. No more sickness, no more diseases, Lord God. No more accident. Hallelujah. Oh, walang failure para sa mga anak mo, Panginoon. But Lord, meron kaming pagtutuwid at pagtuturo. Salamat po sa lahat po ng mga aspeto ng aming buhay. Matutunan ka namin pasalamatan. Lahat ng gagawin namin sa church, malulhati ka at sa iyo ang kalalagyan at karagalan. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Sabi mo nga, I am blessed. I am only blessed. Walang kabuhay-buhay. Lagyan nyo ng dating. I am blessed. I am highly favored. Amen? You are protected. Amen? You are protected. Hallelujah. Highly favored, malayong pila, tinawag ka. Highly favored. Yeah. Mahirap, pinadali. Highly favored. Amen? Pagka puno-puno ka ng pabor, lahat ng gagawin mo, pagpapalain ni Lord. Amen. Nalalapit-lapit ka na sa aksidente, pero highly favored, andyan yung mga anghel ng Panginoon, liligtas ka. Amen. And amen. Hallelujah. Magkakasunod sa mga bahay-bahay, pero ang mga anak natin, walang happenings na ganyan. Amen. We are protected forever.
And everybody said, Amen. Amen. Ang pinakamaganda sa lahat, dahil highly favored ka, nag-iisip si Lord. Sabi mo, nag-iisip si Lord. Sino kaya ang pagpapalain ko? Jeremiah chapter 10. Amen. Sino kaya dito sa paumbong? Sino kaya dito sa habunoy? Sino kaya sa mga taga-kanupin? Hallelujah. Sige Lord, naghahanap si Lord, naghahanap si Lord. Hallelujah. Receive it by faith. Receive it by faith. Sino dito kaya ang bibigyan ng sasakyan this year? Hallelujah. This year, hallelujah. May mga bagong bagay ni hayag si Lord. May mga promotion na bibigay si Lord. In the name of Jesus, I release, hallelujah, the anointing of travelers. Hallelujah. Magta-travel ka, sabi ng Panginoon. Hallelujah. I release the increase, hallelujah, upon your children. Maraming mga anak ng mga taga rito ay pagpapalain ni Lord. Makakatanggap ng promotion. Hallelujah. Mga bagong bagay, mga tagumpay, araw-araw, in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. And everybody said, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So this time, tandaan nyo, no, lahat ng party ng ating gawain ay special. Amen? Sabi mo nga, special lahat. So yung offering time is special. Yung listening God's word, special. Amen? Yung palakpak, special. So lahat yan, part siya ng worship natin. So ngayong oras na ito, pag nagbibigay tayo, tandaan nyo ha, nagmamasid si Jesus. Sino yung muna niyang pinagmasdan? Nakita niyo nang nagbigay ng isang kusing, tsaka yung nagbigay ng marami. Sabi niya, yung mayaman bang kinalagdan o yung isang kusing? Sabi ni Lord, mag-ingat kayo. Kasi ang kinalagdan ni Lord, yung isang kusing na yon, pero last na yung pera niya na yun. Kaya nagwawas, nagbabantay si Lord sa mga nagbibigay. Amen? Amen. Dapat masayang tugtog, masayang nagbibigay. Hindi napipilitan, hindi nakasimangot. Amen. Non-content pag nakasimangot. Amen? Okay, tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Yan, tugtog, tugtog. Yan.